Isang nagambalang multo sa bahay ni Aling Marta. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Laguna, nakatayo ang isang matandang bahay na pagmamay-ari ni Aling Marta. Matagal nang nag-iisa si Aling Marta sa kanyang bahay matapos pumanaw ang kanyang asawa at anak sa isang trahedya. Sa kabila ng lungkot, minahal ni Aling Marta ang kanyang tahanan at inalagaan ito. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanyang bahay, may isang lihim na nagtatago sa loob ng mga dingding ng kanyang bahay. Isang gabi habang nagbabasa si Aling Marta ng isang lumang libro sa kanyang sala, narinig niya ang tunog ng mga yabag mula sa ikalawang palapag. Sino naman kaya ang aakyat sa ganitong oras? Tanong niya sa sarili. Sinikap niyang huwag pansinin ito. Iniisip na baka gawa-gawa lang ng kanyang isip ang lahat. Ngunit nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto ng kanyang anak, napilitan siyang umakyat upang alamin kung ano ang nangyayari. Pagdating niya sa ikalawang palapag, napansin niyang bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ng kanyang anak. Nang sinilip niya ito, wala siyang nakitang kahit sino. Isinara niya ang pinto at nagbalik sa kanyang kwarto. Ngunit bago pa man siya makatulog, narinig niyang muli ang mga yabag. Mas malapit na ngayon at tila papunta sa kanyang silid. Kinabahan si Aling Marta, ngunit nagpasya siyang huwag magpadala sa takot. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang kapitbahay na si Aling Nena tungkol sa kanyang narinig. Baka naman guni-guni mo lang, Marta. Matagal ka nang nag-iisa. Minsan, ganyan talaga ang nararamdaman natin. Sabi ni Aling Nena na nagpapakalma sa kanya. Ngunit makalipas ang ilang gabi, lalo pang lumala ang mga naririnig ni Aling Marta. Hindi lang mga yabag, kundi pati na mga mahihinang bulong at malamig na hangin ang dumadaan sa kanyang paligid. Minsan, habang nagluluto siya, biglang bumukas ang mga bintana at nagsara ng walang dahilan. Sa tuwing nangyayari ito, nararamdaman niya ang malamig na haplos ng hangin na para bang may presensya ng isang nilalang. Isang gabi, habang natutulog si Aling Marta, nagising siya sa tunog ng isang umiiyak na bata. Nang bumangon siya upang tignan ito, nakita niyang bukas ang pinto ng kwarto ng kanyang anak. Pumunta siya roon at laking gulat niya nang makita niya ang anyo ng kanyang anak na nakaupo sa gilid ng kama, umiiyak. Anak? Tanong ni Aling Marta habang papalapit sa kanya. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang naglaho ang anyo ng kanyang anak. At narinig niyang muli ang umiiyak na bata mula sa sala. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, bitbit ang isang kandila at sinundan ang tunog. Sa sala, nakita niya ang isang batang babae na tila naglalaro sa ilalim ng mesa. Nang lapitan niya ito, bigla itong naglaho at naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Nagsimula na siyang maniwala na may multo sa kanyang bahay. Kinaumagahan, pumunta siya sa simbahan upang humingi ng tulong kay Padre Salvi, ang kanilang pari. Padre, parang may nagambalang multo sa bahay ko. Pakiramdam ko ay may presensya ng isang bata at naririnig ko ang iyak niya tuwing gabi. Sabi ni Aling Marta. Nagdesisyon si Padre Salvi na samahan si Aling Marta sa kanyang bahay upang basbasan ito at magdasal. Huwag kang mag-alala, Marta.
Ang dasal ay makakatulong upang mapayapa ang kaluluwa ng kung sino man ang nananahan sa iyong tahanan. Sabi ni Padre Salvi. Habang nagdadasal si Padre Salvi sa bawat sulok ng bahay, naramdaman ni Aling Marta ang malamig na hangin na muli niyang naramdaman noong mga nakaraang gabi. Sa kalagitnaan ng dasal, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng kanyang anak at narinig nilang muli ang iyak ng bata. Sumunod si Padre Salvi at Aling Marta sa tunog hanggang makarating sila sa silid. Doon, nakita nila ang anyo ng isang babae na umiiyak sa gilid ng kama. Padre, siya ang anak ko. Sabi ni Aling Marta habang tumutulo ang luha. Pero paano ito nangyari? Matagal na siyang pumanaw. Lumapit si Padre Salvi at nagdasal para sa batang babae. Kung sino ka man, naway matagpuan mo na ang kapayapaan. Patawarin mo na ang mga naiwan mong mahal sa buhay at lumisan ka na sa mundong ito. Habang nagdadasal si Padre Salvi, unti-unting naglaho ang anyo ng bata at naramdaman ni Aling Marta ang bigat na nawawala mula sa kanyang dibdib. Nang matapos ang dasal, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Lumapit si Padre Salvi kay Aling Marta at nagbigay ng payo. Marta, kailangan mong ipagdasal ang iyong anak. Maaaring may mga bagay siyang hindi natatanggap, kaya hindi siya matahimik. Simula noon, araw-araw na nagdarasal si Aling Marta para sa kaluluwa ng kanyang anak. Pinag-alayan niya ito ng mga kandila at bulaklak sa bawat sulok ng bahay. Sa bawat pagdarasal niya, nararamdaman niyang unti-unti ring nawawala ang bigat at takot sa kanyang puso. Isang buwan matapos ang basbas, nagbalik si Aling Nena upang kumustahin si Aling Marta. Marta, kumusta ka na? Wala na bang mga kababalaghan sa iyong bahay? Tanong ni Aling Nena. Ngumiti lang si Aling Marta at tumango. Oo, Nena. Matapos tayong dasalan ni Padre Salvi, nagbalik na ang katahimikan. Pakiramdam ko ay napayapa na ang kaluluwa ng aking anak. Naging masaya si Aling Marta na sa wakas ay nagkaroon na ng kapayapaan ang kanyang anak. Bagamat nag-iisa pa rin siya, hindi na siya nakakaramdam ng takot sa kanyang tahanan. Ang bahay ni Aling Marta ay muling naging tahimik at puno ng pag-asa. Nalaman ni Aling Marta na ang pagmamahal at pagdarasal ay tunay na makapangyarihan. Naging masaya si Aling Marta na sa wakas ay nagkaroon na ng kapayapaan ang kanyang anak. Bagamat nag-iisa pa rin siya, hindi na siya nakakaramdam ng takot sa kanyang tahanan. Ang bahay ni Aling Marta ay muling naging tahimik at puno ng pag-asa. Nalaman ni Aling Marta na ang pagmamahal at pagdarasal ay tunay na makapangyarihan. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang mahal sa buhay, natutunan niyang magpatuloy at magpatawad. Ang mga multo ng nakaraan ay hindi na muling nagpakita at ang kanyang tahanan ay naging isang lugar ng kapayapaan at pagmamahal. Sa huling pagkakataon, tumingala si Aling Marta sa langit at nagpasalamat. Salamat, Diyos ko, sa pagbibigay ng kapayapaan sa aking anak. Naway makapiling ko siya balang araw sa piling mo. At mula noon, nanatiling tahimik at masaya ang bahay ni Aling Marta. Isang tahanang puno ng pagmamahal at alaala ng mga mahal sa buhay na pumanaw na.